holding on through all the years. Looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you, even on your darkest days. You know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life, and you will have my heart for all of time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will love you the same. Tell me how the tables turned, how I've grown from lessons learned. Oh, I'll keep my faith in you, even on my darkest days. I know that you will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life, and you will have my heart for all of time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love Labi ka nang kinanglan nga magmaayo kambana sa imong asawa, sa imong mga anak kung mapuhon. Ligonir. Angon magtarong ka. Thank you, ma. Thank you, Thank you, ma, son. sa tanan ng mga kawan, mga sakripisyo para sa mua. Despite nga wala na sa papa, nga dugera siya na wala, ikaw mo inagwan sa mua. Patako, salamat sa tanan, ma. Salamat, son. Love I you, ma. love you. Love you, ma. Ay, nalipay ko nga, naminyo na siya. Kaya lapas na siya sa kalendaryo. Okay, Ness. Wishing you all the luck of your future life. Okay, we are happy. Your parents very happy for your future life and happiness. Okay. hearts are faster as dreams collide. We see a skyline, so what do we whisper now? I can tell we lost control. The sun is going down on us. We've never found ourselves so sure. The love is lost with the night. A city made of sand and air. We're only 23. If I could only be with you. If I could only be with you. You said yourself. I can tell we lost control. The sun is going down on us. We've never found ourselves so sure. The love is lost with the light.
yourself. Manaming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat ang bawat isa sa amin. Iniligtas mo kami sa lahat ng uri ng mga kapahamakan. Pumayag kang marating naming payapa ang banal na dakong ito upang saksihan namin ang banal na pagtitipon sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal ng dalawa mong lingkod na nasa iyong banal na harapan na nagkasundo upang pumasok sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Ito po ang araw ng kanilang katuparan sa matagal nilang mga pinapangarap, mga pinanukala. Nagmamakaawa kami sa hapong ito. Samahan mo kaming lahat. Huwag mo kaming pababayaan. Lalo na po ang mga kapatid naming ito. Natanggapin nilang kanilang basbas. Payagan mo sanang sa buong panahon ng pagkakasal, pangungunahan mo kaming lahat. Lalo na po sa dalawang lingkod na nagkasundo upang pagbuklurin sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan. Ibiyaya mo rin sa amin ang kapayapaan, ang katiwasayan sa buong panahon ng aming pagtitipon, alang-alang sa iyong kalwalatian. Mamalagi po na kaugnay kami sa espiritu ng pamamahala. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maupo po ang lahat. Tayo po ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin ang kapatid na Bobby at kapatid na Nislimi sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa po ay itinatag ng ating Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Henesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At sila'y binasbasan at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki at sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos para po sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito po ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng babae ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa ay
itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay tinali sa kautusan ng asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng ating Panginoong Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos sa lalaki at babae na mag-aasawa. Ganito po ang nakasulat na mga utos ng ating Panginoong Diyos sa lalaki. Kapatid na babi, ito ang iyong pananagutan, tungkulin. Ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay tinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat. Sa mga taga-Efeso, sinabi niyang dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa. Ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na pinagtali ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipabahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Naunawaan niyo, babi? Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa pamamagitan sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng ating Panginoong Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mawi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Naunawaan po ba ninyo, kababi, ang inyong tungkulin sa inyong asawa? Kapatid na May, pakinggan po ninyo ang inyong tungkulin. Ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing
Gayon man, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae po ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik ng buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag po ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang huwag lapas tanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito po kami ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Kapatid na may naunawaan po ninyo. Subalit, sa ibabaw ng lahat ng ito ay pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Panginoong Diyos gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At iyong iibigin ang Panginoong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin po ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito po ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa, ay magiging matagumpay, sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng ating Panginoong Diyos gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot
ng iyong dula. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito po ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito, na tamuhin nawan yung dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng ating Panginoong Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos at ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Sige, tumayo kayong dalawa. Tumayo po ang mga saksi, mga ninong at ninang, pati na po lahat ng mga abay. Taas mo yung kanang kamay mo, kapatid na Bobby. Sumunod kayo sa akin. Kapatid na Bobby Bautista, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos at nang nariritong mga saksi na kunin si kapatid na Neslimi Pikiro na maging iyong tunay na asawa, na siya iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Sige, baba mo yung kanang kamay, tas ang kanang kamay, kapatid na May. Kapatid na Nestle May Pikiro, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunin na tanggapin si kapatid na Bobby Bautista na maging iyong tunay na asawa, na siya'y iyong iibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pagiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kadinhawahan at sa kahirapan, at iwan mo man ng iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayo ay nabubuhay. Baba mo nung kanang kamay, magharap kayong dalawa. Mangyaring pagbuklurin ninyo ang inyong kanang kamay, magkahawak yung dalawa niyong kamay, kanang kamay, at sabihin mo, kapatid na Bobby, kay kapatid na Nestle May, ang mga pangungusap na ito. Akong si ay kinukuha kita na maging aking tunay na asawa, at ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng ating Panginoong Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at kalungkutan at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Sabihin mo ang mga pangungusap na ito, kapatid na May, akong si ay tinatanggap kita na maging aking tunay na asawa, at ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng ating Panginoong Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal
matapat na asawa. Sa kasaganaan at sa kahirapan, sa kalungkutan, sa katuwaan, at sa kalusugan, at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Yung Desman, kunin mo yung sisi. Ano na to? Ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Hawakan mo, sabihin mo itong pangungusap. Sabihin mo ito kay kami. Ang singsing na ito ay binibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Sige, suot mo. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Sabihin mo itong pangungusap, ang singsing na ito ay binibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Sige, suot din. Magkahawak yung kamay na parihong pinagsutan ng singsing. Bayaang ito po ay maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan, at katapatan na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa papaghiwalayin kayo ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinapahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng ating Panginoong Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsamangan ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod kayong dalawa. Ama naming Diyos, dama namin ang iyong pagkasi, ang pagsama mo. Hindi mo binigo ang dalangin ng iyong mga lingkod. Ipinagpanata ng mga anak mong ito. Hindi pangkaraniwan ang pagtitipong ito. Maaalaala sana ng bagong mag-asawa ang pagkakataong ito na pinagbuklod mo sila sa pamamagitan ng iyong mga aral. Basbasan mo sana ang bagong mag-asawang ito. Maaalaala sana ng iyong mga lingkod. Hindi lamang ang mga aral mo, Ama, kundi ang mga pangako nila sa isa't isa. Sinambitla nila ito mula sa kanilang mga puso. Mamamalagi ang kanilang pagmamalasakitan. Mamalagi nawang kanilang pagmamahalan. Kahit ano pang mga pagsubok, kahit ano pang mga suliranin,
ang maaaring mapagdaanan ng bagong mag-asawang ito. Mamalagi ang kanilang pagmamalasakitan, ang pagmamahalan, sapagkat ito rin ang pangarap ng kanilang mga magulang. Hindi man madalas na makakasama na nilang kanilang mga anak, sapagkat pinagbuklod mo na sila. Maaaring magtatag sila ng isang matatag na sambahayan. Namamalaging dalangin ng mga magulang na huwag silang iiwan, huwag silang pababayaan, gagabayan pa rin ang iyong mga lingkod. At narito rin ang kanilang mga piling saksi, sapagkat katuwang din sila ng mag-asawang ito. Kung magkakaroon ng mga suliranin, magpapayo rin ang iyong mga lingkod nang ayon pa rin sa iyong kalooban upang maging magbuting katuwang ng pamamahala sa pagpapatatag ng kanilang sambahayan alang-alang sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo kaming lahat, basbasan mo kaming lahat, payagan mo po na pinagpalat pinagtibay sa iyong kaitaasan ang bagong mag-asawang ito alang-alang sa iyong kaluwalhatian. Namamalagi po na matibay ang kaugnayan namin sa iyong pamamahala. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. We've been in a relationship for exactly 10 years and 2 months today. Matagal. And yes, nakaka-relate tayo sa lyrics na looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We made it, took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us, still holding on. We're still together, still going strong. Now is God's perfect time, my love, that finally we are tying the knot. And you are still the one I want for life. I will always remember that it was God who made it possible. Dahil nung nag-meet tayo ulit, doon pa sa lokal ng Bulwa, di ko akalain, Iglesia ni Cristo ka rin. I do believe in fate and destiny, but I also believe that we are only fated to do things that we choose. Nung naging tayo na, akala ko dati para maging masaya, everything has to be perfect. I'm not.
and everything we have is so far from perfect. But with you, I'm sure I'm complete. San man tayo dalhin ng panahon, nandito ako buong buo. Handa na ako. My love, my Doraemon, my partner in all crimes, my ka-midnight Marites, wood buddy, my soulmate, and now my husband. I chose and will always choose you every single day and promise to give you 4 beautiful children if ipagkaloob ng Diyos. Our wedding is inspired by Taylor Swift's song Daylight because it's perfectly encapsulates how I see love right now. In the song, she says, I once believed that love would be burning red, but it's golden. So I wanted our special day represent the joy, the light, the laughter, the bliss, the comfort, the mornings, the sunsets, and all of the golden moments we had together. Simula sa araw na ito, sa mga natitira pang araw, buwan, at mga taon ng buhay ko, bawat pag-uwi ko, lahat yun pabalik sa iyo. Kaya sa tuwing kasama kita, nakauwi na ako. Ikaw ang laan ng Diyos sa akin. Ikaw ang aking habang buhay. Mahal na mahal kita. Bobby Arqueta Bautista. Today, I stand before you committing myself to you for the rest of my life. From the moment I met you, my life has been forever changed. With you, life has become so easy and light. Although there were problems encountered, and yet, here you are in front of me, taking steps for the next chapter of our lives. I vow to love you unconditionally, to be patient and kind. I vow to be your partner in all things, to share with you both joys and sorrows. I will be your best friend, your confidant, and your soulmate. I vow to stand by you through thick and thin, and all of life's challenges and triumphs. I look forward in creating a lifetime of memories with you, exploring what life has to offer. I give you my heart, my soul, and my love, today and always. Let's meet together. We got the newlywed right here. We got Bobby and Nestle, sir. This is the day. Sir, I just want to know, how do you feel today, sir? Happy? Still on cloud 9. Yeah, no word to describe that happiness. But the smile truly shows. Diba? Malipayan yun. How about to Mrs. Bautista? Nestle, ma'am, today, how does it feel? Super happy. Super duper happy. Everybody right here on the venue seeing the newlywed, everybody agrees we got the happiest couple right here. And perhaps some of you already knows how their love story really started. Pero siguro ang uban, wa kabaloaha gini sila nagsugod. Kaya di man ni sila maminyo kung wa ni sila nag-uyab-uyab. So we will have some Marites moment right here. Ato ni sila pangutan-unaha gini sila nagsugod. So, Sir Bobby, I will start with you. Ba yun mo una nakita, sir, si Nestle? Can you remember the first time you laid your eyes to her? Sa school. Sa school pa ni. Which school is this, sir? Sa'yo. Liceo. Naon sa mani pagkahitabo, sir, murag nakita ni mo siya sa lobby, rin ihunong ang kalibutan, ana? Classmate. Kauban, classmate mo og isa ka subject.
Okay. Unsa ni nga subject, sir? Law. Law nga subject. Pero pareha mo og course. Yes. Pareha mo course. So mao naka-subject sila og isa law nga subject. So dito, sir, nakita ni mo siya, nahinumduman ni mo siya dito. Yes. Naunsa man gito, sir, nga nagka-istoryahay mo? Okay lang. Okay lang, pag una ninyo kakita. So, si Ma'am Nestle, ito pang tanong niyang version. Ma'am, unsa man ito pagkahitabo, ma'am? How did you had this first conversation together? Koan ka na. Di ba nagsabot pa sila? Di ba ito? Naitungod atong enrollment, wala daw nalista yung ngalan sa nagbayad sa SBO fee. Na fee. Ako ra may kaila ato nga ako ra yang kaila ato Ato nga batch. Oh, yes. Ako yang Ikaw iyang giignan. Oo. So sa ato pag ipasangin lang nimo siya, sir, nga wa niya gilista imong pangalan, something like that. Wala lang, pero sa iya lang kaningon nga nganong wala ka na lista, something like that. Ikaw ang mga ato kay wala ang lista o ngalan tapos finals na to ba? Tapos finals na, di ka graduate. Di makatake og exam. Di makatake og exam. So imo siyang giignan nga patabang ka nga ana. Tapos officer mo siya sa una, sa board. So mo to siya nga nagpatabang ka. Siya nag-receive. Siya nag-receive. Sa ato pa, ni-receive yun niya, pero wa niya malista, something like that. Nalista niya pero mark siyang kauban wala na. Siyang kauban, wala na ko, ana. Sa mga college di anhi, palista-lista lang mo, ana, then malimta-limta na, nabasin na yung pareha nila, oh. It happened to them, it can happen to you. Anyway, it started there. May we know then, kanus agyud mo nag-uyab, Sir Bobby, inyong exact anniversary as boyfriend and girlfriend. Ay kasayo pa ni Sir, ha? April 27, April 27, o sa nga tuig? 2013. 2013. Sakto, ma'am. Alright. April 27, 2013. Okay. I want you to remember their answers. Kay later on natay mga trivia games. Basin maka-premium mo. Alright. Next. Pila na mo katuig man nag-uyab lugar? 9 years. 10 years, right? 10 years. On your 10 years, naaba mo'y tawganay. Unsa inyong tawganay? How do you call each other? My love. My love. Nausap ni, wala gini nausap. From start, my love ra gyud, no? Sana all. Pero motuomog sa dili ka na rabang tawganay, no? Eventually, pag magdugay-dugay na, especially kung naanay anak, mausap ang tawganay, di ba? Himuon og mama, papa, mommy, og daddy para musuon ang anak, di ba? It can happen to you. Actually, it happened to me. In case you don't know, I got married 4 years back. Duha na kabuk ako ang anak. Paggawa sa mong unang anak, ihon akong asawa, usbo na mo among tawganay. Sa una among tawganay, babe. Giusap niya, inani mo mga asawa, hilig mo sila usap. So, giusap niya, ingon ako asawa, himuon na mo dear. Wapo man paminahon ang dear, no? Until I know, it was a shortcut. Ingon akong asawa, tawagon ako siya dear, kay siya ang kumandir. Then tawagon ko niya dear, ako daw ang undear. Paita. So ayun na lang mo atong dear, ha? Padayon na lang to inyong my love. Gwapo man to siya. Sige, sunod na pangutana. Now that you're finally married, pila ka anak inyong ganahan? Nestle, personally, how many kids do you want? 4. You want 4. How about you, Sir Bobby? 4. 4 kids. That would be a total of 8 children. Dili? Sorry. Upat lang inyong isabutan. Okay, sorry. Abi na ako upat-upat. But anyway. Next question. Honeymoon plan. Do you plan to go somewhere for the honeymoon? Still thinking pa. Still in planning. Actually, nagpadungog-dungog lang sa mga maninoy o maninay nga wala pa sila pang honeymoon. Pwede na mo mag-amot-amot ato silang palargahon sa Boracay or somewhere. Ayan, for the first baby out of 4. Anyway, we got the newlywed right here. Palakpakan natin, ladies and gentlemen. One more time. Taught me everything you've given me. I always keep it inside. You're the driving force in my life. Yeah. There isn't anything or anyone that I could be, and it just wouldn't feel right. If I didn't have you by my side. Oh, you were there for me to love and care
there for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. No one else can be what you have been to me. You will always be, you will always be the girl in my life for all time. Mama, mama, you know I love you. Ooh, you know I love you, mama. Mama, you're the queen of my heart. Your love is like tears from the stars. Yes, it is. Mama, I just want you to know, loving you is like food to my soul. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Oh, you're always down for me, have always been around for me, even when I was bad. You showed me right from my wrongs. Yes, you did. And you took up for me when everyone was down on me. You always did understand. You gave me strength to go on. There were so many times looking back when I was so afraid, and then you come to me and say to me I could face anything, and no one else can do what you've done for me. You'll always be, you will always be the girl in my life. Mama, loving you is like food to my soul. Loving you is like food to my soul. Oh, yeah. You are the food to my soul. Yes, you are. So I'm Agnes, and I'm the maid of honor, and I've known Nestle for more than 20 years. Kasi classmate kami since grade school. Okay, so today we not only celebrate the love and commitment of Nestle and Bobby, but also celebrate the love and support of their families and friends who have shaped them into the respective individuals they are today. So to Nestle and Bob, the search for true love has ended, and the beginning of a remarkable chapter in your lives has commenced. So as you stand together, bound by love and commitment, remember that you have found each other who completes you in the most profound way. So I want you to cherish this precious connection and embrace the adventures that life will give you ahead. Hand in hand, knowing that you have each other's unwavering support. To everyone here who celebrate us with Nestle and Bob today, let's raise our glasses for our toast. So congratulations, Nestle and Bob, and wishing you all the happiness in your married life. Anong imo mo kong gibisman gaw? Ito may gabi sa tanan ako dahil si Jerome Gagaw. First kasi ni Bobby. First time yun. Sama na kumaingon gaw, ikaw na'y bala. Pandamay ka gaw. Bitaw ako lang, congratulations. Kuhan sa inyong relationship, sana all kayo. Ambot lang kumadayon may puhon, pero kaluyan sa Ginoo siguro. Congrats sa inyo. Sige, thank you. Ora, gabi, thank you. Together with the best man and the maid of honor, we all say then, cheers! We got Nestle and Bobby right here sharing their wines, their hands intertwined, symbol of the unending bond of love, which they both promised till death do they both part. Thank you so much Ni again. Bobby o Nestle, ang una na kong ipahinomlom ninyo, ayaw gyud magbiyag simba. Di na balik maglalis mo, basta ni kaugma og oras sa simba, panimba mo.
Unya, hunahunaan ninyo nga gadungan mo amin, unya hilig uli, di na puno magdingog. Di na balik maglalis mo, di lang mo magaway. O maglalis mo, ayaw pabuntagi aron nga dili na magdako. Unya, ang inyong plano nga upat ka bata, lugangin nag-usa kay gusto nila ni Mimil og di Susan nag-usa. Wa na kuno sila luwaan. So ihatag na ninyong usa, bahala na o panganay ba, ikaduha ba, ikatolo. Basta kamo, padayon lang gumawa nga. Mura man og dugay naman ka mo, pero late na mo. Karon unta na mo'y duhag to nga kaanak. Nga karon mo pa inyong isugod. 30 na mo kapin, oy. Mura og nabiyahe pa ni sa Bachelor, last trip na mo. Mo na nga kamo, paspas mo. O sa pa may inyong, basta last trip, paspas gina. Kay magabihan man, karon nga di mo magkuan, labi na karon na pa mo sa honeymoon stage. Wa mo'y sumbungay sa inyong mga ugangan, ha? Kay maunay makatrigger nga, maingon nga, si Bobby mo, kusog kay mo hagok. Agwantahan na, kay imo ng gusto. Nga ma, si Bobby ma, di ra ba mo laba? Imo ng katungdanan. Basta ka na, magtinabangay lang mo. Iba, o ingon nga, nanong di bang kamula ba? O gikan biya ko ng malansa. Pero ayaw, sugot. Okay, mo lang na, ato lang nangyagi komedya, pero dang tinuod na. Okay, mayang gabi ka ninyong tanan. Hello! Hi! Mayang gabi sa inyong tanan, Nes, Bob, kanis si Bob. Gwapo yun siya kay mga bautista ba yan? Di ba? Pero so in love kayo si Nestle sa iya kay gwapo ang mga bautista. Woo! Kaya ang akong advice lang, kung naaman mo yung mga dili na nga sinabot nga mag-asawa, kailangan mag-usap kayong dalawa at bago kayo mag-usap, magdasal muna, mag-pray para smooth yung pagsasama ninyo. Di ba? Hindi katulad sa akin, okay lang. Ayaw mo kayo mag-away, magpuan mo, kanang magbigayan mong duha. Kanang unsa man ang dili sa isa dili gusto, ang isa dili gusto, pag-usapan ninyo ang dalawa doon sa kwarto. Di ba? Pagkatapos ninyo mag-away, sunod-sunod na. Ano yung yan? Ano yung labas? Di baby. Ha? Kasi kung mag-away ang mag-asawa talaga, pagkatapos yun, magsarapan. Di ba? Gaya ganun lang. Kailangan mag-umpisa na kayo para magka-baby kayo kasi pag matanda na, wala na. Lalo na kung mag-menopause na yung babae, wala na talaga. Kaya mentres maaga pa, banat, baby. Di ba? Kaya yan, hinay-hinay lang. Kailangan sa isang 2 taon, yun na naman, sunod. What? Sunod-sunod! Baka yung nagdadapa pa yung bata, meron na naman isa. Ay, nako, maboring. Kasi hindi na mag-beauty ang nanay. Hindi na, maghanap na si Bobby. Di ba? Kaya yan, Bob, ha? Huwag mong ganunin si Nessie, ang ganda-ganda niya. Ha? Yan, magkuhan kayo ng couple, mag-good boy ka, si Nestle din, magkuhan din kay Bobby, magkuhan kayo, mag-inabangay, duha. Dili mo magsigig-away, kay pangit kayo magsigig-away, walay kuan. Walay blessing, magsigig-away. Dili magkuhan ang beauty nato. O tanawa ko, 67 ako, pero beauty pa rin. Ay! Di ba? Kahit na maliit lang, but small but terrible. Di ba? Pero 4 lang yung anak ko, 4. Kahit na maliit lang ako, dapat 4 lang din. Di ba? Kamo 4 lang pod. Kana, inana lang akong kuan. Magmahalan mo maayo, magkuan mo kayong duha, magrespetuhay lang mo. Respect lang sa inyo bawat isa. Kana, magkuang yun ang inyong mga relationship sa inyong mag-asawa. Kana lang, salamat. Maayong gabi sa tanan. First of all, I congratulate our newlywed couples, Mr. Bobby Bautista and Mrs. Nestle Piquero Bautista. Congratulations. Palakpakan natin.
Wala na ko ilain pang ikadugang kay murag ipangistorya na nila. Gikan sa ila pag-seminar sa gobyerno, hantod sa pag-seminar sa church, kumplito na tanan. Di na to kinahanglan pang dugangan. Oh. Plus, ang leksyon ganina sa kasal. Kato lang, okay na. Okay na. Ang ako lang sa inyo, Bobby and Nestle, is guidance. Respect your parents. Ha? Dili ingon nga nagpamilya na mo, pwede na. No. Kaya kami po, lifetime commitment pagtabang kanyo with your mother. Okay? Okay. Enjoy your new life. Enjoy your family. And welcome to Kapisanang Buklod. Thank you. Dagan kayo salamat kay niya mo karon nag-celebrate sa among special day. Nagpasalamat ko nagpasalamat ko dako sa Ginoo kay finally nakasal na gyud mi. Pasalamat ko sa akong ginikanan, ma, pa, og sa akong manghod, Paula. Grabe kayo inyong suporta sa ako, Di lang ko mag-tell kung unsa to. Thank you. Sa mga ni-absent karon, og kanang nibiya sa mga trabaho, og negosyo, thank you kaayo. Labi na gikan sa Bohol. Grabe, dagan kayo mo diri, dagan kayo mo ni Aning. Grabe, full support kaayo. Thank you kaayo. Lola, thank you kay Lola. Yan, Hika. Ako mga classmates, ni half day sa trabaho, thank you. Thank you. Tapos, pa ko nalimtan. Sa Cebu, Bohol, Cebu, Initaw, Libertad. Ako nga lantanan kayo para di magmahay. Ijab, oy, nagpabilin. Thank you kaayo. Kitsa pa man. Sa mga suppliers, coordinators, host, PhilSacs, Powerhouse, Storyhouse, sa mga caterers, ug sa tanan-tanan, thank you kaayo. Di na ito mo matagsa-tagsa. Thank you kay Ma'am Clarice, Sir Don, Ma'am Shikay na thank you. Thank you kaayo. Same. May gabi sa tanan. First of all, I want to thank God sa maayong panahon kaganina. Mas ginagulan ko ng gabi, pero at least ganina okay ang panahon. And again, thank you sa relatives sa akong wife nga nanganim despite nga lagyo sila, kanidjabon sila. And sa akong mga relatives nga nagikan po sa lagyo, salamat sa inyo. Gikan sa Tarlac, nahapoy sa Bukidnon, ug sa Tabato. Thank you sa inyong tanan ug sa mga barkada, mga amigo. Salamat sa pagani. Isa pa ba? Sa ating mga suppliers o coordinator o sir. Nice guy, sir. Thank you. And oras siguro tan. It's a wrap. Thank you. Atong host din nalimutan na pinaka the best. Thank you. Itong nagsakso. Sir, thank you. Mag-thank you day ko sa mga gipadala ni Sir Jem, mga bigatin maday ni mga tagyata, mga laylahing suppliers maday ni Nas Dalin, Ever After Diaries. Habi ko kang Powerhouse kay Kwan. Mga grupo maday ni sa mga photographers and videographers dire sa Cagayan. Thank you kaayo. Nice, grabe. The best. Thank you. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind.
Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours for a lifetime. I'll love you, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh, darling, say my name. I know we've waited and we've prayed. And here we are for a lifetime.